Isang maulang hapon ulit mga karangkada. Live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Ang nakikita nyo sa inyong mga screens ay ang traffic situation dyan sa may kanto ng Ross Boulevard at EDSA. Unahin natin sa kanang bahagi ng inyong mga screens. Maluwag ang daloy ng trapiko. Yan yung northbound lane ng EDSA. Yan yung galing ng Parañaque, papunta ng Pasay, papunta ng Makati at papunta ng Quezon City. Sa ngayon, dahil walang pasok, ay maluwag ang daloy ng trapiko. Ganon din naman sa left side ng inyong mga screens. Yan naman yung southbound lane ng EDSA. Yan yung papunta ng Parañaque at Cavite area. Madulas yung kalsada, no? So mabilis yung ibang sasakyan, kaya konting ingat mga karangkada. Lipat naman tayo sa C5 Kalayaan. Ang nakikita nyo sa left side, unahin natin yung left side, no? Ito yung papunta ng Parañaque at Cavite area. Maluwag din ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. At maging dun sa right side, no? Wala rin maging problema yung mga motorista na papuntang Makati, Ortigas at Cubao. July 22, 2025, maulang Martes. Maraming lugar ang lumubog na naman sa baha dahil sa patuloy na pag-ulan bunsod ng habagat. Ayon sa Pag-asa, ang binabantayang low pressure area, ganap na bagyo na. Kaya doble ingat po, tutok lang po dito sa Arangkada Balita para sa update sa bagyo. Kasama niyo pa rin kami sa kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa East 30, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Kabi-kabilang baha sa Metro Manila at ilang probinsya hindi pa rin humuhupa dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan bunsod ng habagat. Iba't ibang ahensya ng pamahalaan, walang humpay ang serbisyo publiko sa mga apektado ng masamang panahon. Tambak ng basura na iwan sa mga kalsada na humupa na ang tubig. EDCA sites gagamitin sa relief operations para sa mas mabilis na paghahatid ng ayuda sa mga apektado ng ulan at baha. At isa sa mga binabantayang sama ng panahon, ganap ng bagyo. Huli sa video kung paano tinangay ng tubig ang isang bata sa gitna ng halos walang tigil na ulan kahapon. Nakunan din ng netizens ang bahang dulot ng ulan sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Yan ang umaarangkadang balita ni Kat Kahukom. Mistulang waterfalls ang agos ng tubig sa malaking butas na ito sa ginagawang bahagi ng De Gloria Extension Road sa Batasan Hills, Quezon City. Kasagsagan ito ng pag-ulan kahapon. Maya-maya, makikita sa isa pang video ang pagdaan ng lalaking ito na nakapayong at nakabuntot sa kanya ang isang tumatakbo pang bata. Ilang sandali lang, bigla na lang nahulog ang bata sa umaagos na tubig. Agad namang kumilos ang lalaking nakapayong na siya rin palang ama ng bata. Tumalon siya sa tubig para sagipin ang anak, pero pareho silang inanod papasok sa malaking butas. Mabuti na lang at may mga lalaki sa paligid na nagtulong-tulong para hilahin ang mag-ama mula sa tubig. Maya-maya lang, nakuha rin ng bata na sinundan naman ng kanyang ama. Kwento ni Marites Gatchalian, isa sa mga kumuha ng video, maaaring hindi na malaya ng ama na nakasunod pala sa kanya ang anak. Nasa ligtas ng kalagayan ang bata ngayon. Lubog sa baha ang iba pang lugar sa Metro Manila, bunsod ng halos walang tigil na ulan. Sa Caloocan, kuha sa video ang pagsaklolo ng mga tauhan ng City Disaster Risk Reduction and Management Division sa mga residenteng apektado ng umaagos na baha sa Barangay 165. Sa Barangay 177 naman sa Camarin, pinilit ng kotseng ito na sumuong sa baha. Pero pagdating sa dulo, inanod din ito ng tubig. Sa Malinta, Valenzuela, tumirik ang bus na ito sa gitna ng kalsada dahil sa hanggang dibdib na baha na pumapasok na sa sasakyan. Stranded tuloy ang mga pasahero na kinakailangang i-rescue. Sa Bibi Marulas sa Valenzuela pa rin, hindi na madaanan ng sasakyan ang kalyeng ito at ang mga residente napipilitang lumusong sa hanggang dibdib na tubig.
Sa kuhang ito naman ng isang netizen sa Project 8 Quezon City, kitang sa bintana na pumapasok ang tubig na nagdulot ng baha sa loob ng bahay na ito. Lampas tuhod na ang lalim ng tubig. Sa barangay Pasong Tamo naman sa Quezon City pa rin, kinailangan ng gumamit ng lubid ng mga tao para lang makatawid sa kalyeng ito. Parang ilog na rin kasi ang agos ng tubig dito. Kat Kahukom, umaarangkada sa pagbabalita. 4 na dam sa Luzon ang nagpakawala ng tubig sa kasagsagan ng buhos ng ulan bunsod ng habagat ayon sa Pag-asa. Kabilang dito ang Lamesa Dam sa Quezon City, Upper Wawa Dam sa Rodriguez Rizal, Ipo Dam sa Bulacan at Ambuklao at Binga Dam sa Benguet. Ang Lamesa Dam ay umapaw dahil naabot na ang water level na 80.17 meters kaninang alas 9 ng umaga. Mas mataas pa ito sa 80.15 meters. Makakaapekto ito sa mga low-lying areas sa Tulyahan River, kabilang ang Quezon City, Valenzuela City, Caloocan City, Malabon City at Navotas. Ang Upper Wawa Dam naman ay umapaw na at naapektuhan ang Pasig, Marikina, kabilang ang San Mateo Rizal, Antipolo, Quezon City, Marikina, Pasig, San Juan, Mandaluyong at Manila. Muling sinuspinde ng Malacanang ang pasok sa gobyerno at eskwelahan sa Metro Manila at 36 pang lugar sa bansa bukas July 23. Sa bisa ng Memorandum Circular 90, iniatas ang pagsuspinde sa government offices at classes sa lahat ng antas. Ito ay dahil sa patuloy na buhos ng ulan, bunsod ng habagat. Bukod sa Metro Manila, kabilang dito ang Pangasinan, Zambales, Tarlac, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas at Rizal. Wala ring pasok sa Occidental Mindoro, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Gayon din sa Masbate, Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Palawan, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Laguna at Negros Occidental. Ipinaalala ng Department of Labor and Employment sa mga kumpanya na hindi dapat isailalim sa administrative sanction ang mga empleyadong hindi makakapasok o pipiliing hindi pumasok sa trabaho dahil sa peligrong dala ng sama ng panahon. Ayon sa DOLE, walang liability ang manggagawa kung hindi man siya makakapagtrabaho sa gitna ng bagyo, malakas na ulan at iba pang kalamidad. Nakasaad din sa Labor Advisory 17 Series of 2022 na maaaring magpatupad ng work suspension ang mga kumpanya sa gitna ng masamang panahon para masiguro ang kaligtasan at kalusugan ng kanilang mga empleyado. Kung magtatrabaho man ang manggagawa sa panahon ng kalamidad, dapat silang bigyan ng full regular pay basta't hindi bababa sa 6 na oras ang kanilang sinerbisyo. Kumilos ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan bilang pagtugon sa mga apektado ng ulan at bahang dala ng habagat. Alinsunod pa rin ito sa bilin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago siya lumipad patungong Amerika. Yan ang umarangkadang balita ni PRTV News Correspondent Christian Bascones. Especially during times of crisis. Nakahanda na ang pamahalaan kung sakaling lalala pa ang sitwasyon sa mga lugar sa bansa na apektado ng masamang panahon. Ang mga relief goods ay nakahanda na. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., bago siya umalis kasama ng economic team patungong Amerika, ay nagbigay na siya ng direktiba sa lahat ng ahensya. Nabigyan ko na ng instruction ang lahat ng ating mga ahensya na paghandaan ang naging baha dahil sa napakalakas na ulan. Puspusan ang ginagawang pag-alalay ng Philippine Coast Guard at iba pang ahensya sa mga biyahero sa pangunguna ng DOTR sa pagpapatuloy ng kanilang handog na libreng sakay para sa mga pumapasok sa trabaho. Sa kasagsagan ng baha, tinutulungan ng PCG ang mga stranded na manggagawa at yung ibang hindi makatawid sa mga kalsada, lalo't pahirapan ang transportasyon dahil sa taas ng baha. Tayo po ay nag-order ng
libreng sakay sa lahat ng ating Reyes, MRT3, LRT1, LRT2 para po maibsan yung hirap ng mga kababayan natin pauwi dahil sa sustento ng trabaho at ng klase. Patuloy naman ang ginagawang paglilinis ng Manila Metropolitan Development Authority sa mga estero sa kanilang operasyon. Marami silang nahukay ng mga basura na nagbabar sa mga kanal at sa mga pumping stations. Kaya panawagan ng MMDA. Po kami, Yusek Claire, ay nananawagan sa ating mga kababayan na sana po linisin po natin ang ating mga paligid at huwag po tayo magtapon ng basura sa mga daluyan po ng tubig. Naka-red alert naman ang National Disaster Risk Reduction Management Council at pinaigting ng Office of the Civil Defense ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya para sa agarang pagtugon sa pangangailangan ng mga apektadong mamamayan. Sa tala ng OCD, umabot sa 17,000 ang nag-evacuate at 65,000 naman ang mga naapektuhan na individual sa loob ng Metro Manila na hindi pa nakakalikas sa araw na ito. Kung talaga po ay makinig tayo, sabi po ng ating Pangulo, sumunod po tayo sa mga babala, sa mga abiso na binibigay ng ating mga authorities. Kung may kailangan pong panawagan na mag-preemptive evacuation, sumunod po tayo. Bukod sa mga nakahandang pagkain at inumin, nakakasana rin ang tulong medikal sa oras ng panganib, dulot ng masamang panahon. Mga medical team kasabay na rin nung ating mga relief goods at tinitiyak natin na merong transportasyon at siyempre ay tinitiyak natin na may sapat na supply ng tubig, sapat na supply ng kuryente at lahat ito ay para sa pangangailangan ng mga naging biktima nitong pagbaha at malakas na ulan. Christian Bascones, umaarangkada sa pagbabalita. Nagpalabas ng mga bus at truck ang Department of Transportation, Philippine Coast Guard at Philippine Ports Authority para matulungan ang mga pasaherong stranded dahil sa ulan at baha. Tatakbo ang libreng sakay sa rutang Quiapo-Angono, Quiapo-Fairview, Loton-Alabang at Philcoa-Fairview. Nagsimula ito kaninang alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at nagpatuloy kaninang alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ngayong gabi. Tugon pa rin ito ng DOTR sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Samantala, suspendido naman ang number coding scheme sa buong Metro Manila. Umabot ng hanggang 5 kilometro ang haba ng pila ng mga sasakyang naipit sa traffic dahil sa matinding pagbaha sa North Luzon Expressway kagabi. Ayon kay Robin Ignacio, head ng traffic operations ng NLEX, pinakaapektado ng pagbaha ang southbound lane. Kaya ang traffic bumigat mula Valenzuela hanggang Marilao area. Pinakamalala ang baha sa Paso de Blas Interchange. Ayon kay Ignacio, hindi kinayang saluhin ng drainage system ang ulan na dahilan ng matinding baha. Gayunman, humupa na rin ito kaninang umaga at bukas na lahat ang toll exits. Tambak na basura ang naiwan sa paghupa ng baha sa karamihang bahagi ng Quezon City. Sa kahabaan ng G. Araneta Avenue, nagkalat ang mga plastic, papel, styrofoam at kung ano-ano pang kalat na inanod ng baha. Mabilis naman ang pagresponde ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para hakutin ang basura at dinala ang ilang mga heavy machinery tulad ng bulldozer, forklift at excavator. Iniutos na ni MMDA Chairman Romando Artes ang paglilinis sa mga naiwang sandamakmak na basura sa kahabaan ng Araneta. Umabot ng Alert Level 3 ang Marikina River kahapon kaya napilitan ng ilang residente na lumikas dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig. Kamustahin natin ang kalagayan ng mga evacuees sa umaarangkadang balita ni PRTV News correspondent Angela Babad. Tuwing may bagyo at habagat, palagi na lang kumakabog ang dibdib ng mga residente ng barangay Langkalibis, Bulila dahil kasunod ng malakas na ulan ay ang pagtaas ng tubig sa Marikina River. Umabot sa 18.2 meters o third alarm ang Marikina River kaninang madaling araw. Pero pasado alas 10 ng umaga kanina, humupa na ang tubig kaya bumaba na ito sa 16.4 meters o ikalawang alarma. Patuloy na binabantayan ng Marikina River. At dahil nga sa pagtaas nito kaninang madaling araw, napilitang lumikas ang ilang mga pamilya. Pero para sa lugar na laging sentro ng atensyon tuwing tag-ulan,
Kamusta nga ba ang mga residente? Sa evacuation center sa Malanday Elementary School, nasa mahigit 700 pamilya ang sumisilo ngayon. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang modular tent at binigyan ng family food packs. Ang residenteng ito, nagawa pang iligtas sa mga paninda sa tindahan. Talagang hirap kasi yung aking pangalawa, nalulunod kasi yung nakaraan yan, yung unang baha. Ay hindi naman ko alam kasi dito, gaya ganito, dito ako. Umalis sila. Hindi ko nga alam pala na tumaas na pala ang tubig. Kaya nga ngayon, andito lang siya, hindi ko na pinapunta. Parang nano siya na trauma. Ayon sa City Government of Marikina, as of 8:09 a.m., mayroong 778 na pamilya o 3,763 na individual ang lumikas sa mga evacuation center. At sa Malanday Elementary School, makakatanggap ang mga residente ng pagkain para sa maghapon. Samantala, namahagi rin ng hot meals ang Tingog Party List. As of now po, nakapagbigay na ho kami ng mga 4,000 cups po namin, and mamaya po magtutuloy-tuloy naman po kami outside naman po ng Marikina City. Sa tulong po ito ng Tingog Party List at ni House Speaker Martin Romualdez po. Umikot rin si Secretary Ted Erbosa sa mga evacuation centers sa Marikina para masigurong maayos ang kalusugan ng mga evacuees. Namigay rin sila ng iba't ibang gamot tulad ng doxycycline, diabetes maintenance, vitamins, maintenance sa hypertension, antibiotics, gamot sa ubo, first aid kits at face mask. Sa pag-iikot ng PRTV News Team, umagaw sa aming atensyon ang kumpulan ng mga tao sa gilid ng ilog. Mga mangingisda pala sila na sinasamantala ang pagkakataon na manghuli ng isda. O kasi po yung mga isda tumatabi po yan sa gilid. Ayaw po nila magpaago sa tubig. Kaya madali yung mapapanto. Pag ginagising siya ng lambat, madali po sila mahuhuli. As of 2 p.m. kanina, bumaba na sa Alert Level 1 o 15.5 meters ang level ng tubig sa Marikina River. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Nananawagan ng Department of Social Welfare and Development ng volunteers na tutulong sa pagre-repack ng mga ayudang ipapamahagi sa mga apektado ng Bagyong Krising at ng Habagat. Ayon sa DSWD, maaaring pumunta ang mga gustong tumulong sa National Resource Operations Center o NROC sa Chapel Road, Barangay 195 sa Pasay City. Sa likod lang po yan ng Civil Aviation Authority. Inaabisuhan naman ng mga volunteers na magsuot ng mga komportabling damit at closed shoes at magdala ng sariling tubig at pagkain. Dapat ring makipag-ugnayan muna sa kanila ang group volunteers. Sa mga interesadong sumali sa repacking, maaaring tumawag kina Shara Lee at Kevin Sanchez sa mga numerong makikita nyo sa inyong mga screen. Habang patuloy pa ring nakakaranas ng matinding ulan ng ilang bahagi ng bansa, agad na tumugon ang Department of Social Welfare and Development sa pangangailangan ng mga kababayan nating nasa evacuation centers. May umaarangkadang balita si Mari Ocampo. Sa kabila ng pag-alis sa Philippine Area of Responsibility ng Bagyong Krising, walang tigil pa rin ang lakas ng ulan sa Pilipinas bunsod ng Habagat. Batay sa datos ng Department of Social Welfare and Development, halos 490,000 ang mga apektadong pamilya at mahigit 14,000 ang tinatayang nasa evacuation centers nationwide. Pero ayon kay Secretary Rex Gatchalian, walang dapat ikabahala ang publiko kaugnay sa food packs. Kumpiyansa kasi ang DSWD na sapat ang mga ayudang nakaimbak sa kanilang mga warehouse. We have close to 3 million bago tumama si Krising. At hindi tayo tumigil. Ibig sabihin may 3 million na naka-imbak nationwide. Sapat na sapat yon. Right now, ang pending request na lang sa amin ay mga nasa 40,000. We've already catered to almost 100,000. Tulad na nabanggit ko kanina, 95,000 na yung na-service natin na mga request. Marami tayong warehouses nationwide. Kulang-kulang 1,000 yan. So yung 3 million na family food packs na napaulat last Friday, hindi yan natatagpuan sa 1 o 2 lugar lang. Nakakalat yan sa 1,000 warehouses. Handa rin ang ahensya na dagdagan pa ang resources ng local government units. Kasama rin sa kanilang ibinibigay na ayuda ang sleeping, hygiene, cooking at ready-to-eat kits. Namamahagi rin ng DSWD ng water filtration kits para sa mga evacuation center na may kakulangan sa malinis na tubig. Makasisiguro naman daw ang publiko na malinis ang tubig na maiinom mula rito dahil pinadaan ang purifying kit sa Department of Health at Food and Drug Administration.
Actually, yung produkto na yan, matagal na sa merkado yan, ginagamit yan sa iba't ibang bansa, ngayon lang na-introduce sa ating bansa on a large scale. Pag-ugnayan po kayo sa inyong mga local government units kasi meron silang sarili nilang mga goods at dinadagdagan naman yun ng DSWD. Inuuna natin syempre yung mga nasa evacuation center. May panawagan din ng kalihim sa mga politiko na may balak samantalahin ang sama ng panahon para mamulitika. Sa DSWD, wala kaming pinipili dahil bawat buhay mahalaga at nananalig kami na ganoon rin ang opinion nyo, ganoon rin ang inyong pananaw. Sa kasalukuyan, naka-high alert ang lahat ng ahensya sa bansa ayon sa Office of the Civil Defense. Inaasahang patuloy pa ring makararanas ng malakas na ulan ang ilang rehiyon kabilang ang Metro Manila hanggang Huwebes o Biyernes ngayong linggo. Panawagan naman ng mga ahensya ng gobyerno sumunod at makinig sa evacuation order lalong-lalo na sa mga apektadong lugar. Mario Campo, umaarangkada sa pagbabalita. Sa iba pang balita, patuloy ang pagsisikap ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makabili ang bawat pamilyang Pilipino ng murang bigas. Katunayan, sa ilalim ng bagong Pilipinas Agenda, nakakapagbenta na ng bigas sa presyo ng mas mababa ng 50% sa mga mahihirap na pamilya. May report si Kath Kahukom. Sa Para sa Bayan Bigas na Mura o PBBM program na dating tinatawag na AKAP Price na isinagawa sa Camiguin mula December 14, 2024 hanggang March 23, 2025. Marami ang mga nakinabang na mga Pilipino. Katuwang nila ang Department of Social Welfare and Development at ang pamahalaang panlalawigan sa ilalim ng pamumuno ni Governor Xavier Jesus Romualdo. Iprinesenta ni Governor Xavier Romualdo ang ulat kaugnay ng naging implementasyon ng programa sa coordination meeting kasama ang mga kinatawan mula sa tanggapan ni Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez, iba pang miyembro ng 20th Congress at mga opisyal ng DSWD. Nagpasalamat si Romualdo kay Romualdez, ang Speaker ng 19th Congress sa mahalagang papel nito upang mailunsad ang pilot implementation ng programa. Ngunit binibigyang diin din niya na ang programa ay sumasalamin sa mas malawak na bisyon ni Pangulong Marcos para sa seguridad sa pagkain at inklusibong pag-unlad. Samantala, nakarating na sa Davao Region ang 20 pesos na kada kilo ng bigas. Sa ilalim ng programang Benteng Bigas Meron na, nahatid ng Department of Labor and Employment o DOLE Region 11. Katuwang dito ang Department of Agriculture Region 11, National Food Authority at Food Terminal Incorporated. Mahigit 1,000 na manggagawa mula sa Tagum City, Davao del Norte, City of Mati Davao Occidental at Compostela Davao de Oro ang makakabili ng tig-20 na bigas. Kat Kahukom, umaarangkada sa pagbabalita. Kasama natin ngayon sa linya ang spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao ng Department of Social Welfare and Development para alamin ang tungkol dito sa Para sa Bayan Bigas na Mura program at iba pang mga relief efforts na isinasagawa ngayon ng DSWD. Magandang maulang hapon po, ASEC Irene. Magandang hapon po, Ms. Nina. Gayon din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. ASEC Irene, nakita naman namin kanina yung kung gaano kayo ka-busy ngayon, especially sa mga relief efforts po ninyo. At bago po natin pag-usapan yung mga yan, pwede nyo ba kaming kwentuhan dito sa Para sa Bayan Bigas na Mura program? Well, of course, Ms. Nina, tayo nagpapasalamat po kay Pangulong Marcos Jr. At tinitiyak niya na itong murang bigas nga po na ibabahagi rin natin sa mga vulnerable sector. Sa katunayan po, ang DSWD ay nakikipag-ugnayan na rin with the Department of Agriculture para nga po ma-ensure po natin na yung mga vulnerable sectors, particularly yung 4Ps members po natin, yung mga elderly people, ay access po yung 20 pesos bigas. In addition to that, doon naman po sa Walang Gutom program, we've already engaged with the Department of Agriculture para yun naman po mga supplier natin, yung mga partner merchants natin na nagsusupply ng mga pagkain para sa ating mga Walang Gutom program beneficiaries ay mabigyan din po ng supply ng murang bigas. In that manner naman po,
yung 3,000 pesos monthly food credit na natatanggap ng ating mga beneficiaries ng walang gutom ay may expand po yung value. Yung pong 50% na nagagamit nila para sa mga carbohydrates ay dadagdagan ng pwedeng patatas, kamote, dahil nga po mas mura na yung bigas. Opo. And then Asek Irene, ano po ba yung kaibahan nitong 50% na mas mababang presyo ng bigas sa mahihirap dito po sa Benteng Bigas Program? I mean, yung beneficiaries po ba nito ay magkaiba? Para dun sa 20 pesos na bigas, para naman po doon sa ating mga walang gutom program beneficiaries, iba naman po yung ating mga recipients o yung mga beneficiaries nakabilang naman dun sa vulnerable sector. Kasi kung nga, and Jack, kung matandaan niyo po, yung mga 40 members po natin, hindi kabilang doon sa naman pong mga walang gutom program beneficiaries. Hindi po ba? Kaya, ano rin po, iba rin naman po yung services para dito sa mga 40s, yung mga vulnerable sector na kagaya ng elderly, solo parent at mga persons with disabilities. Opo, magkano na pagka 50% off yung bigas? Regardless po ba ito ng klase ng bigas? Kasi may iba-iba po yan. Oo. Sa lahat po ba ng klase ng bigas? Well, of course, dahil nga po tayo ay working with the Department of Agriculture, kinukuha po natin yung bigas from the NFA, Ms. Nina. So dapat NFA rice. So kailangan tanungin mo, nakalagay po ba doon NFA rice? Hindi, wala Para alam nila kung ma-avail nila yung 50%. Yeah. Tama po, ma'am. Yeah, kasi yun naman po, for the government sector, of course, yung una natin pinagpukuhanan ng bigas ay yung from the National Food Authority. Okay. Pero paano ho natin paano natin yung mga beneficiaries, paano natin napipili po yan? Kunyari ako po ay gusto kong mag-avail ng 50% na bigas, ano yung kailangan ko i-present? Or kayo po yung nagsasabi kung sino yung pwedeng bumili? Alam niyo po, halimbawa, for the vulnerable sector, yung mga 4-piece beneficiaries po kasi natin may representa sila na mga 4-piece ID nila. Ganyan din naman po sa mga senior citizens na iprepresenta nila yung kanyang senior citizen ID. Ganyan din naman po sa mga persons with disabilities at mga solo parents. Meron po kasi pagkakakilanlan or identification card na mai-present po nila para matiyak na sila nga po ay kabilang dyan po. Condition yan at makaka-avail nga po ng Opo, pwede po bang yung kunyari yung senior citizen at yung PWD, kahit sino pong senior citizen o PWD, whether yung iba baka may kaya naman or hindi naman sila talaga belonging to the 4-piece na sector po? Natin ay ASEC? Ito pong mga kabilang sa vulnerable sector. Opo. ASEC, pakiulit na lang po. Naputol po kayo, ASEC. Napuputol-putol po. Kasama ba lahat ng senior citizen at PWD? O dapat galing ka talaga sa 4-piece sector? Well, iba po yung dun sa mga beneficiaries natin ng Pantawin Pamilyang Pilipino Program. Marami po tayong mga persons with disabilities or mga senior citizens, mga elderly na hindi naman po kabilang dito sa ating pong 4-piece program. Kaya ang mahalaga po dito ay naiprepresenta ng ating pong mga senior citizens at ng mga persons with disabilities at mga solo parents yung kanila din pong ID. At saan po mabibili itong 50% discounted na mga bigas? May piling tindahan lang po ba? Katulad to ng mga Kadiwa stores lang ba? Or sa mga piling palengke nandun na po yan? Yes, ang pagkakaalam po natin, sa pakikipag-ugnayan rin po sa Department of Agriculture, may mga Kadiwa outlets o mga Kadiwa ng Pangulo stores na maaari nga pong ma-avail itong murang bigas. In fact, sa bawat region po, merong mga na-identify na mga Kadiwa stores ng NIA na kung saan dito po maaari pong ma-access itong nga pong mga murang bigas. We understand may mga schedule din po na ipinost na kung saan dito isasagawa yung pagbibenta po ng murang bigas. So, linawin, sorry po, Secretary, Ma'am ASEC, ganito, dilinawin ko lang, lahat ng senior citizens at PWDs ay pwedeng mag-avail ng 50% na bigas. Tama po? Tama po. Nakalagay naman po doon sa naipaskil na mga paabiso na
vulnerable groups po, kabilang yung senior citizen, person with disability, yung mga solo parent, and yung mga 4Ps beneficiaries po. Oo, siguro yung mga may kaya, ibigay na lang po natin yon sa mga nangangailangan Oo, talaga. mas nangangailangan talaga. Oo, Numurang kasi baka bigas. maubusan Oo rin nga. po sila. Okay, so dumako naman po tayo sa relief efforts ninyo po sa biktima ng mga baha. Ilang relief package na po ba ang hinanda ninyo para maipamahagi? At saang lugar po ba ang pinakamaraming ipinamahaging relief packs? Well, bago pa man po na minsala si Bagyong Crising at ito nga pong habagat, nakapaghanda na ng mahigit 3 million family food packs to DSWD at may preposition natin sa iba't ibang warehouses po sa ating bansa. Kung kaya nga po noong nag-request na po ang mga local government units for augmentation support, ay nakapag-provide tayo agad ng mga family food packs. Sa katunayan, Ms. Nina and Check, as of 6 a.m. this morning, more than 66 million pesos worth of humanitarian assistance na po yung naibahatid ng DSWD. Okay. Yung pong mga family food packs na na-distribute na po natin, nasa around 100,000 family food packs na po. Idagdag pa natin dyan yung mga non-food items. And there are still requests from local government units na sa kasalukuyan, and as we speak ay pinipick up po sa ating mga warehouses. In fact, sa araw po nga na ito, nagtungo si Secretary Rex Gatchalian sa Payatas, sa Quezon City, sa Marikina, sa Rodriguez Rizal, sa Valenzuela at sa Malabon. At tiniyak nga po natin na yung tulong po ng ating pamahalaan ay naipapaabot dito sa mga kababayan natin na naapektuhan. Alam naman po natin na ang una na Naku, naputol. Alam mo, tatanungin ko sana, partner, yung shelf life ng mga food packs, di ba? Dahil ang sinabi nga, kung matatanda mo dati, nagbasa tayo ng item na ganyan, nasa 3 million yung stockpile nila. So, palaki talaga yung ano. Pero ang tanong nga sana, matatanong sana natin kung natuloy-tuloy lang, kung gano'n nakalaki na bawas at ano. Kung magre-replenish kasi may paparating na naman na bagyo. Oo, at saka paano kung hindi madadaanan yung mga lugar na yan? Kumbaga nagkakaroon ba sila ng problema sa pag-transport or pag-replenish ng mga food packs, no? Hopefully matawagan ulit, no, si Asek Dumlao, no, dahil nga dahil tuloy-tuloy lang yung kanilang pamimigay. Ang sabi nga, base sa mga dati nating interview, yung iba nilang mga relief food items ay 2 to 3 months. Are good for 2 to 3 months, ano? Even yung dami, hindi yung expiration, but yung dami. Okay. Yes, Asek, naputol po tayo kanina. Tama ba yung sinabi natin? Gaano po katagal yung mga relief? Bigyan natin. Opo. How long will it last per family po? Nag-ikot si... Kaya po nang nabanggit natin, umikot pong Direct Gatchalian. Nagpunta rin po kami sa National Resource Operations Center para po makita natin na nagpapatuloy yung production ng ating mga family food packs. Hindi po tumitigil ang DSWD sa pag-preposition ng ating mga family food packs. Yung family food pack po natin, it's good for a family of 5 and could last for 2 to 3 days. May laman po iyan na 6 kilograms na rice, 10 assorted tin cans, meron din po yung 5 sachets ng coffee and 5 sachets ng choco drink. Gayon din po, meron tayong ready-to-eat food packs. Yung RTEF naman po natin, meron po iyang champurado, meron din yung arroz caldo, meron yung tuna paella and then chicken giniling, chicken pastil, may energy biscuits, protein-rich biscuits, and then complementary food for infant. Yun naman po, it's good for a family of 5 and it's a meal for a day. So breakfast, lunch, at dinner po iyang ready-to-eat food natin. And then distribute natin yan in the first 24 or 48 hours na nagkaroon po ng disasters. And then sumusunod po yung ating mga family food packs kapag nag-set up na sa mga evacuation centers. Meron na po tayong nakaset up na mga kitchens para po sa kanila. So ganun po yung mga distribute ng DSWD, and idagdag po yung non-food items din po natin kagaya ng hygiene kits, sleeping kits, laminated sacks, pati na rin po yung mga family kits. Asek, no, yung shelf life po nito, gano'n? Kasi sinabi nyo, 3 million yun, naging stockpile nyo, isa nga sa pinakamalaking stockpile na sa kasaysayan. Pero yung shelf life po nito, wala naman maging problema? Okay. Alam nyo po, dahil
bago yung ating sistema. May mechanized packing system tayo, mas pinabilis yung packing. Meron po iyang linalagay natin na barcode. Sa barcode po niyan, nakikita natin yung date of manufacturing and then yung date of expiry. And then makikita din po natin kung saan po yan mag-dispatch na field office ng DSWD. Kasama po ng ating mechanized packing system yung ating warehouse inventory system. Dito naman po monitor natin yung ating pong stockpiles. So nababantayan natin kung yung shelf life ng ating mga stockpile sapagkat 1 year po. 1 year ang shelf life niyan. So nababantayan natin kung 5 months before expiry na yan, 3 months before expiry. Kasi kung ganun po, gagamitin na natin siya sa ating pong mga centers or sa mga food for work activities ng DSWD. Dapat po hindi yan natin i-distribute sa ating pong mga internally displaced persons o mga disaster-affected families bago po mag-expire yan. Sapagkat tinitiyak natin na fit for consumption naman ang mga family food packs that we are distributing. Yes, okay. Maraming salamat po, Asek Irene Dumlao. Alam ko, very busy kayo, lalo na ngayong panahon at may bagyo pang papasok nga. Maraming salamat po sa oras nyo. Mabuhay po kayo at ingat po, Asek. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyo. Samantala, patuloy na lubog sa tubig baha ang ilang lugar sa bansa dahil sa habagat. May umaarangkadang balita si PRTV News correspondent Mari Ocampo. Nakararanas pa rin ng pagbaha ang bayan ng Masantol sa Pampanga. Sa video, makikita na pinasok na ng tubig ang ilang bahay. Hindi pa rin ito humuhupa dahil nagpapatuloy ang pag-ulan. Samantala, umabot na sa binti ang baha na sinusuong ng mga taga Rosario, Cavite dahil sa walang tigil na pag-ulan na dulot ng habagat. Habang sa Balanga, Bataan, hanggang tuhod naman ang tubig na nilalakaran ng mga residente. Ayon sa mga taga-barangay Puerto Rivas, Itaas, sumabay pa kasi sa high tide ang pagbaha sa kanilang lugar. Samantala sa Kamiling, Tarlac, malalim pa rin ang baha sa ilang kalsada dahil yan sa walang tigil na pag-ulan na dulot ng habagat. Kwento ng uploader, nagsimula nang bumaba ang water level sa ilog, ngunit hindi pa rin makadaan ang ilang mga sasakyan. Abot tuhod na baha naman ang naranasan ng mga residente ng barangay Matungaw sa Bulacan, Bulacan. Ayon sa uploader na si Princess Rosnel, sumabay sa high tide ang pag-ulan na dulot ng habagat. Mari Ocampo, umaarangkada sa pagbabalita. Sa aming pagbabalik, bastos na Amerikano, arestado matapos ma-videohan na gumagawa ng kahalayan. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., iniutos ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez at ng Tingog Party List ang pagsasagawa ng disaster monitoring at relief operations ng kanilang tanggapan. Ito'y sa harap ng pananalasa ng Bagyong Krising na sinabayan ng habagat. May umaarangkadang balita sa FMR News, Tacloban correspondent Don Chu. Habang patuloy pa ang preparasyon ng mga relief goods, namahagi muna ng hot meals ang opisina ni Leyte Representative Martin Romualdez at Tingog Party List sa mga evacuation centers sa mga binahang lugar sa Metro Manila dulot ng walang humpay na buhos ng ulan dahil sa habagat. Una nilang pinuntahan ang barangay Malanday sa Marikina City kung saan 989 na pamilya o 2,400 katao ang napilitang lumikas dahil sa pagbaha. Sa Quezon City, namahagi rin ng hot meals sa tinatayang 766 na pamilyang lumigas sa Bagong Silangan Elementary School at sa 120 na pamilya sa Barangay 420 Zone 43 na bukod sa baha ay nagkasunog din sa lugar. Kahit hindi pa formal na nagbubukas ang 20th Congress, sinabi ni Romualdez na siya ring House Speaker ng 19th Congress na nakikipag-ugnayan na ang kanyang opisina at ang Tingog Party List sa mga lokal na lider, ahensya ng gobyerno at pribadong grupo para masiguradong agad
agad na makakarating ang tulong sa mga lugar na labis na nasalanta. Ayon kay Romualdez, hindi dapat manahimik habang lumulubog ang mga komunidad. Hindi aniya natatapos ang public service kapag walang sesyon ng Kongreso, kaya kumikilos na ang kanyang tanggapan at tingog party list para makausap ang mga kasama nila sa Kamara na ang mga distrito ay lubhang naapektuhan ng mga pagbaha. Aniya, mamimigay ng tulong ang kanyang opisina at ang tingog ng mga relief goods sa mga darating na araw, kaya wala raw dapat na ipangamba ang mga residente. Dagdag pa ni Romualdez, alam niya ang pakiramdam kung sinasalanta ng kalamidad ang isang lugar tulad ng nangyari sa Leyte noong 2013 kung saan tinatayang 6,000 ang nasawi sa pananalanta ng Bagyo Yolanda, kaya agad siya nagpahatid ng tulong. Susuportan din daw ni Romualdez ang mga panukalang may kinalaman sa disaster preparedness kung saan isa sa mga bibigyan ng prioridad sa paparating na 20th Congress ang panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na karagdagan at permanenteng disaster response centers sa buong bansa. Nauna na niyang isinulong ang House Bill No. 13 noong 19th Congress. Layo nito na magtatag ng Department of Disaster Resilience ang pangunahing ahensyang tututok sa paghahanda, pagtugon at pagbangon ng bansa mula sa kalamidad. Samantala, makakatanggap naman ng 10 milyong pisong financial aid ang 36 na congressional district na apektado ng habagat at Bagyo Krising. Don Leandro Chu, umaarangkada sa pagbabalita. At para pag-usapan ang relief efforts ng Tingog Party List at ang paghahanda sa parating na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., makausap natin si Congressman Jude Asidre ng Tingog Party List. Magandang gabi po, Congressman Asidre. Welcome po ulit sa Arangkada Balita. Magandang hapon po, magandang maulan na hapon sa inyong lahat. Yes, I hope nasa ligtas kayong lugar, Congressman, no? At ito siguro yung una kong tanong, no? Alam po natin na wala naman session, pero nakita nga natin na very visible yung Tingog Party List. Kanina lang doon sa Marikina, nandun yung grupo nyo. Hindi mo ba kayo nahihirapan mag-organize or mag-mobilize ng ganitong klaseng relief efforts po? Well, sa loob ng napakaraming taon na, no, ginagawa natin to palagi tuwing may sakuna. So, parang may sistema na ho tayo ng direct response. In fact, to be honest, kahapon pa ho ng umaga tayo nagsimulang mag-distribute ng hot meals, no, at magpapaabot ng mga relief goods. At tuloy-tuloy po yun hanggang ngayong hapon at ngayong gabi. Saan po, Congressman, nakasentro ngayon ang inyong relief efforts dyan sa Tingog Party List? Well, for now, especially today, no, ang ginawa na these last 2 days, ang ginawa natin, distributed na tayo sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. May isang team na nakabase sa Marikina to cover for the Marikina areas. Meron sa Manila, for the Sampaloc, Spania area. Then meron din sa Rizal, meron din sa Quezon City. Malaking tulong po ang ating mga Tingog centers kung saan nagiging pag-ugnayan tayo sa ating mga local partners. At dahil po sa kanila, mas responsive at mas efficient po ang ating relief distribution. Pero yun nga, Congressman, no, nakikita namin na naging visible kayo sa, of course, doon sa Leyte, then ito na sa Marikina. Paano ho ba yung sistema nyo? I mean, bawat region or bawat province may pwesto kayo ng mga tao? Kung maalala nyo po, meron tayong 280 na Tingog centers all over the country. Kaya medyo madali ho sa atin makakuha ng impormasyon kaagad. At syempre, ang logistics, meron na tayo mga naka-pre-position na mga pamamaraan at minsan resources kung saan madalian nakakapag-responde po tayo. Tuloy-tuloy kasi ang serbisyo ng Tingog. Kahit hindi ho session, kahit katatapos ang eleksyon, hindi ho tayo tumigil. At itong mga ugnayan natin sa ating mga partners ay nagiging pamamaraan para magpaabot ng tulong sa agarang panahon. Bukod po dito sa relief efforts ninyo na hot meals, meron po ba kayong parang health relief efforts pagdating naman sa kalusugan ng ating mga kababayan? Meron tayong mga allocation no, na binibigay for medical assistance. Pero sa ngayon kasi ang pinakamadali muna ay hot meals tapos relief goods. Naka-stages po yun, phases po yun. Una yung immediate natin, ngayon, lalong-lalo yung nasa health center, mga evacuation centers. I mean, yun muna yung ginagawa natin ng paraan. Pero pag tumila na ho ang panahon, may nakaabang na ho yan ng mga medical teams na iikot naman. Kung sakasakaling may maiwan pa ng mga
mga evacuees sa evacuation centers. Ayun, Congressman, ako bago tayo kapusin sa oras na kunin ko na ninyo opportunity at tanongin, no, kamusta ho yung preparations ho para sa State of the Nation address ng Pangulo? Kasi alam naman po natin, dahil sa sama ng panahon, alam ko pinahinto or kinancel muna yung mga pre-SONA preps. Hindi ba ito makaka-apekto sa magiging paghahanda nyo or sa schedule? Well, sa totoo lang, hindi naman ho kasi kailangan yung nandyan na ho yung sistema, no? Nandyan na ho yung mga protocols, matagal na ho natin ginagawa yan. Siguro kung meron man, we'll just have to make up for the lost time na ito, especially last 3 days kung saan mas nakatuon tayo sa relief efforts. So but I don't think that should be any problem na maging matiwasay pa rin ang ating opening ng 20th Congress. Okay, ano po ang inyong inaasahan o gustong marinig mula po sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong SONA? Well, especially ngayon, no, with all this heavy downpour, no, siyempre gusto natin mabigyan ng atensyon ang relief and disaster management, disaster resilience measures, lalo-lalo na sa preparedness. Sa tuloy nga sinabi ng ating Pangulo, pagbigay ng atensyon dun sa paano tayo maghahanda. Lalo-lalo na kung meron tayong mga disaster response centers kung saan meron tayong operation center para sa ating mga efforts for yung pag-responde natin sa mga disasters. At maliban doon, siyempre, tinitingnan din natin ang mga basic na mga social services katulad ng edukasyon, katulad ng hanapbuhay, at pangkalusugan. At siyempre, malaking bagay din po yung presyo ng mga bilihin. Yun yung mga issue na tinututukan natin, lalong-lalo na ang presyo ng bigas sa kasalukuyan. And so isingit ko lang, Congressman Isidre, no? Medyo matagal na tahimik yung about sa San Juanico Bridge. Kamusta na ho ba? Back to normal? I mean, alam ko ginagawa pa, pero back to normal, kung bang nakasanayan na po ng mga tao doon? Well, nagkaroon na ho na-restore na ho natin yung logistics, yung supply lines. No? Nagbukas na ho yung pier doon sa Basay, sa Amandiyahan, papuntang Tacloban. Kahit pa paano, natulungan din ito para maibsan yung backlog natin sa mga sasakyan, lalo na yung mga trucks no, na tumatawid. The President recently lang has reiterated his deadline na dapat December, up na tayo by 12 tons, metric tons yung capacity ng San Juanico Bridge. And we're hopeful naman, based naman sa update sa atin ng DPWH, nasa on track naman tayo sa lahat ng preparatory engineering works na ginagawa para sa rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Alright, maraming salamat po, Congressman Jude Isidre. Maraming salamat po. Ingat po kayo sa lahat ho. Tiniyak ng Department of Energy na maayos na gumagana ang lahat ng power generation facilities at transmission systems sa kabila ng masamang panahon. Ayon sa DOE, nakatutok sila sa distribution ng kuryente lalo na sa Metro Manila kung saan maraming lugar ang apektado ng baha. Nilinaw naman ng kagawaran na inuuna muna nila ang kaligtasan ng publiko sa power restoration. Bukod sa Metro Manila, tinututukan din nila ang supply ng kuryente sa iba't ibang lalawigan na apektado rin ng habagat. Tiniyak naman ng DOE na may sapat at tuloy-tuloy na supply na kuryente ngayong panahon ng kalamidad. Nagbabala ang Department of Health laban sa mga sakit na maaaring makuha ngayong panahon ng tag-ulan. May umaarangkadang balita si PRTV News correspondent Angela Babad. Mag-ingat sa wild diseases. Yan ang paalala ni Department of Health Assistant Secretary Albert Domingo. Ang wild diseases ay ang waterborne na mga sakit, influenza, leptospirosis at dengue na laganap ngayong tag-ulan. Sa isang panayam sa DZMM, may 4 na paalala si ASEC Domingo sa publiko. Una po, dapat po tayo ay nakikinig lagi sa ating mga local government units, sa ating mga mayor, mga kapitan, mga gobernador. Pag sinabi pong evacuate, evacuate. Meron pong health implication yan. Ikalawa, yun pong ating pag-iwas sa pagkalunod, drowning prevention. Ikatlo, yung ating tubig, pag hindi ho tayo sigurado, pakuluan po natin. And then yung 4th message, yung ating evacuation centers, kung tayo po nasa evacuation centers, paghugas po lagi ng kamay. Dagdag pa ni Domingo, mahalaga ang pagkonsulta sa doktor matapos ma-expose ng matagal sa baha dahil hindi lamang sa open wounds nakakakuha ng sakit, kundi pati sa microabrasion o maliliit na gasgas sa balat. Sabi pa ni Domingo, nakataas din ang code
Dwight sa mga DOH Centers for Health Development, lalo na sa regional offices, para sa mas mabilis na pagresponde at komunikasyon sa gitna ng sakuna. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Hindi pa rin madaanan ang ilang kalsada sa Valenzuela City dahil sa baha. At live naroon ngayon si PRTV News correspondent Christian Bascones. Christian, gaano ba kalalim ang baha sa Valenzuela ngayon? Alam mo niya, hanggang tuhod pa rin ang level ng baha dito sa Valenzuela City at pahirapan pa rin ang pagtawid o pagdaan ng ilang mga sasakyan sa mga kalsada kasi karamihan ng mga kalsada dito sa lungsod ng Valenzuela ay lubog sa baha. At gaya na lamang ng ilang mga sasakyan dito sa Barangay Dalandanan kung saan yung iba dito tumirik. Lalong-lalo na yung mga single na mga motorsiklo, nasiraan sila. Kaya yung iba na stranded sa gitna mismo ng kalsada dahil sa baha. Simula pa kahapon, hindi na nakatulog nang mahimbing ang mga residente sa lungsod. Sa pangambang pumasok sa kanilang bahay ang tubig. May bahagi kasi ng ilang mga barangay na lumubog sa baha. Ilang kalsada ang isinara ngayong araw dahil umabot hanggang dibdib ang level ng tubig. May mga ilang bahagi ng gutter deep pa rin ang baha at iba naman ay abot baywang. Inaabisuan ng lahat ng motorista na i-monitor ang page ng LGU sa social media para sa mga anunsyo ng road closure at ng anumang mga emergency calls. Naghanda na ang mga miyembro ng Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council ng rescue boats kung sakaling may mga residente na na-stranded sa kanilang mga bahay. Patuloy pa rin ang sinasagawang preemptive evacuation sa mga apektadong lugar. At apelan ng LGU sa lahat ng mga residente sumunod sa anumang ipapatupad na panuntunan. Agad naman nag-anunsyo ng suspensyon ng klase sa mga paaralan sa lahat ng antas at opisina ng gobyerno. Nakasalalay naman sa pamunuan ng mga pribadong kumpanya kung magsususpindi rin sila ng trabaho at operasyon. Sa ngayon, Ninya, alam mo, nakikita nyo sa likurang bahagi ko ang ilang mga motorista na na-stranded dito sa kahabaan ng MacArthur. Itong kalsada na sa Barangay Dalandanan kung saan sa ngayon ay nararanasan pa rin natin ng mga residente dito ang maambon hanggang sa malakas na pag-ulan. Kaya yung iba, nandito na lang, pinili na lang na tumuloy sa ilang mga nagpahinga muna sila at hindi na tumuloy na dumaan sa kalsadang ito. At karamihan naman sa mga kalsada, gaya ng sabi ko kanina, ay lubog sa baha sa ngayon. Kaya inaabisuan ng lahat ng mga motorista na hintayin ang mga anunsyo kung sakaling may mga kalsadang isasara dito sa lungsod ng Valenzuela. Ninya? Alright, maraming salamat sa inyo dyan. Ingat kayo, PRTV News correspondent Christian Bascones. Yun nga, yung sa maganda malaman natin siguro sana sa Pag-asa, no, kung may oras pa. Kasi di ba yung bagyo na binabantayan, yung bagyo, ang sinasabi ko, naging ganap na bagyo na. So ang sinasabi nga is bukas daw yata. And Mas malakas Thursday, pa raw. Mas malakas ang ulan. Kaya nga magandang makausap natin yung Pag-asa kung totoo ba. Kasi hindi pa pala malakas yung naranasan natin. May mas malakas pa nga daw na ulan. So yun nga. Wednesday, Thursday inaasahan ay mas bubuhos pa po ang ulan. And mukhang talagang may pinagbabasi. Pwedeng mukhang totoo to. Dahil kita mo nga, nagsuspend na nga ng ano eh. Considering to be fair, hindi masyadong maulan katulad kahapon. Pero tomorrow, nag-decide na sila na walang pasok. Kaya mamaya, hindi mo alam eh. Mamayang gabi, bukas. Tsaka, baka raw, ewan ko kung nagsanib na ba yung dalawang at naging bagyong Dante. Naging bagyong Dante na siya. Ayan, at eto, partner. Saka papasok nga lang na balita, no, na yun, marami na nag-declare ng state of calamity. Yes. Yung kanina, yung Quezon City, and I think Pangasinan yata may ibang mga lugar na rin. And mamaya, as we go along siguro, or by tomorrow, malalaman natin yung maraming lugar na apektado. Ay, Cavite, alam ko, nagdeklara na rin ng State of Calamity. Sayang, no? Maganda sana kung makakausap natin ang Pag-asa sa tungkol para malaman natin kung saan ba yung tinutumbok nung bagyong iyan, no? Pero, ayan, yung Cavite, base nga doon sa resolution number ng 3882-2025 ay under na ng state of calamity ang
probinsya ng Cavite. Ganap ng naging bagyo ang binabantayang low pressure area ng Pag-asa. Kung nasaan ang bagyo, alamin natin mula kay Pag-asa Weather Specialist Lori De La Cruz. Lori, ano ba ang direksyong tinatahak ngayon ng bagyong Dante? Yes po, good evening ma'am at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Si Dante, huling nakita yan sa layong 1,115 kilometers silangan-hilagan-silangan ng Central Luzon at taglay ang lakas ng hangin umabot sa 45 kilometers per hour near the center at gustiness na umabot sa 55 kilometers per hour. Kasalukuyan po ay wala naman po itong signal, wala po tayong signal sa anong bahagi ng ating bansa dahil hindi naman tayo ini-expect o nakikita na makaka-apekto ito totally o directly sa ating landmass. Pero ma-enhance o makakaiting pa ito ng habagat at yun ng habagat po yung magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Katunayan ngayon nakataas nga po ang orange rainfall warning sa Metro Manila, maging dito po sa Rizal, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, Cavite at Laguna, habang yellow naman sa Quezon Province. So Ma'am Lori, bukas, inaasahan ba na mas malakas or mas maraming pagbuhos ng ulan na Wednesday at Thursday, Ma'am Lori? Yes po, very possible pa rin pang malakas na mga pag-ulan. Bukas and Thursday dahil nga sa pagpapalakas palalo ng habagat nitong si Bagyong Dante. Okay, nako. Maraming salamat po, Miss Lori De La Cruz ng Pag-asa po. At yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.